Yung mekaniko niyo kasi na ano, yung mahirap kasi magmamarunong boss, eh. Thank you. Siguro marami na nakakita sa inyo na nag-viral na video na si Boy AC Garage. Yung issue dito is nagbenta siya ng second hand na Mitsubishi Adventure. Hindi ko alam yung buong kwento nito. Pero meron akong ditong gustong ipaliwanag na sigurado ako after 5 or 10 years, dadami din yung mga used na electric vehicle. Ito kasi maraming gustong-gustong bumili ng mga second hand na sasakyan kasi nga sobrang mura. Siguro halagang 200,000 magkakaroon ka na ng automatic na sasakyan, 'di ba? Maganda 'tong example na 'to. Paano pagdating ng panahon, electric vehicle naman. And gusto ko ihiwalay dito yung PHEV kasi alam natin na yung plug-in hybrid is or kahit yung mga HEV ay merong makina pa rin. Meron pa rin meron pa rin change oil diyan, meron pa ring mga head gasket. Dun yung makikita yung sa issue nga ni Boy AC Garage na after ilang taon na, posibleng yung radiator yung nagkakaroon ng ano yan, tornado. Yung mga circulation ni Boy AC Garage. So, ihiwalay ko yun. Ang gusto kong mangyari dito is yung full electric vehicle. Pero balik muna tayo dito sa pagbebenta ng second hand ni Boy AC Garage. Mabilisan lang. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kasi ako, sa personal experience ko, yung Mitsubishi Mirage G4 ko, binenta ko yun. Tapos, first time ko lang magbenta. And ito nga yung pinalit ko, yung BYD E-MAX 7. Yung first time ko na yun, experience na magbenta ng isang sasakyan na wala naman akong ka-idea pero ginamit ko lang yung pagre-research ko paano ba ang tamang proseso. Nagkataon pa, yung buyer ko is hindi siya for personal use. Yung buyer na yun is nagba-buy and sell din. Parang si Boy AC Garage. Personal niyang pinuntahan. And wala akong idea, hindi ko siya kilala. At sinabi lang niya sa akin, isang expertise lang niya is yung sasakyan ng Mitsubishi Mirage G4. So, ang ginawa, dalawa sila nagpunta. Talagang tinest drive talaga namin. Kasi, ang usapan namin, paglabas mo dito, pagkuha mo dito, pagkabayad, as is na yon, wala nang balikan. Kasi yun yung condition ko, yun yung merong kontrata na pagkasunduan namin na as is talaga siya. And ako, honest din ako na meron akong sinabing issue doon sa sasakyan ko, yung first owner nun. During test drive, sinabi ko kung ano lahat talaga. Kasi nga, ito nga impression na gusto kong ibigay. So, sinabi ko sa kanya, meron ako naririnig sa ilalim niyan kasi after 11 years na paggamit ng sasakyan na yun is wala pa akong napapalitan kahit isa doon sa pangilalim ko sa suspension. Kaya normal na meron akong naririnig-rinig na. And tingin ko sa 11 years na yun, alam ko na or alam nyo na kung ano yung mga dapat palitan na suspension doon. So kayo nang bahala magpagawa. And ano pa ba yung mga sinabi ko? Meron din akong naririnig ng konti banda sa engine bay. Hindi ko alam kung tornilyo ba yun or what. Basta binanggit ko lahat ng issue na pwede kong sabihin. Then tinest drive namin dito. And okay siya. Gustong-gusto niyang kunin yung unit pa rin. And pinakita ko rin naman kasi sa kanya yung mga service records, pina-PMS ko siya. Sa loob ng 3 years, nakakasa-maintain yun. And after nun, pinapa-service ko na lang or ako na lang nag-change oil. Smooth deal yung sasakyan. At balik tayo dito sa may issue na Boy AC Garage. Hindi ko alam bakit nung tinest drive nila yung sasakyan. Kasi parang ano na to eh, parang after 2 days or di ko alam pero sigurado ako bumalik yung buyer na dala yung Mitsubishi Adventure. May dalang ibang mekaniko. Ang nagkaroon ng parang para sa akin ng mali, yung day 1 pa lang. Importante kasi yung pinaka day 1. Dapat day 1 pa lang dala mo na yung mekaniko na yon. Kasi kung dala mo na yung mekaniko na yun, baka hindi nyo na natapos or baka hindi nyo na nauwi yung Mitsubishi Adventure. Kasi makikita na ni mekaniko yun na may problema eh. Hindi na darating sa ganong sitwasyon na magkakaroon ng parang para sa akin bastusan na yung ganon eh. Kasi biruin mo batang-bata pa naman tong Boy AC Garage pero kung paano niya trinato yung matandang yun is kakaiba. Ito yung gusto kong linawin ngayon. Siguro after 5 years, alam naman natin na nag-start na yung mga full electric vehicle or yung mga BYD nag-start noong 2024 dito. Tingin ko after noon maging 5 years old na or pag malapit na silang matapos yung warranty, marami nang magbebentahan na naman yan. Marami ding magiging tulad ni AC Garage and dadami din yung mga second hand market. Kasi ngayon, kung isa-search nyo sa Facebook Marketplace, i-search nyo yung mga full electric vehicle. Halimbawa, BYD E-MAX 7, yung mga used or mga BYD Atto 3, yung mga BYD Seagull, kokonti or isa or dalawa lang yung makikita nyong nakapost kasi sobrang bago pa, 2 years old pa lang siguro ang pinakamatagal ngayon and most ng mga owner na yun is ini-enjoy pa talaga nila yung sasakyan na nabili nila. And kung makikita nyo naman, kung i-compare nyo, mag-search kayo ng Toyota Innova, maraming lalabas dyan. Meron pa yung mga nahatak
na sasakyan. Kasi mostly kumuha ng loan ng mga electric vehicle tas di na nila kayang bayaran, hahatakin ng bangko tas itong bangko yun ipapabenta. Ngayon, dito na tayo mapupunta sa mas madali ba or mas mahirap mag-check or maghanap paano nyo makikilatis yung second hand na full electric vehicle or BEV. Halimbawa, merong isang nagbebenta, pretend na lang natin ngayon na 2028 na ngayon or 2029, 2030 at bibili kayo ng mga second hand na full electric vehicle. And para sa akin, pag makakuha kayo ng magandang BEV, ng magandang kondisyon, mataas pa yung battery health, sobrang sulit na yan kasi sobrang mura nyo nabili, and pangalawa, yung maintenance nyo tsaka yung electricity halos sobrang mura. So sulit na sulit. Ngayon, magiging safe ba or magiging katulad ba to ni Boy AC Garage? Pag bibili ka ng sasakyan, merong mga nakatago na hindi mo alam. Ngayon, kunyari, halimbawa, kung ikaw yung buyer dun sa video, malilito ka eh. Sino nagsasabi sa kanila ng totoo? Yung hinire mo na mekaniko or yung seller? Kasi nagtatalo na silang dalawa. Ngayon, ikaw, ang gusto ko explain dito, pagdating sa full electric vehicle, paano na yung ganun? Kasi dito sa makina is marami, alam nyo naman natin yung mga engine. Sobrang daming parts niyan. Ang daming parts. Meron akong video na in-explain dyan yung isang ICE engine, isang diesel or gas versus dun sa electric motor. So, sobrang daming parts na pwedeng masira. Ngayon, kung sakaling bibili ka ng second hand, magkakaroon tayo ng sariling VDS or parang aftermarket na device na pwede nating i-connect dun sa mga electric vehicle. Kasi sa ngayon, wala pa. Kailangan mong pumunta doon sa BYD or sa mga service center kung anumang brand yung bibilin nyo. Kasi halimbawa, ngayon, kung gusto mo makuha yung battery health, kailangan mong ipacheck doon sa service center. Tulad ngayon sa BYD ko, ganun ang ginagawa ko. Kapag nagpa-PMS, papacheck natin yung battery health. Pero sa BYD, swerte na lang natin kasi ang mga BYD merong app ng Electro app na nakikita yung battery health. Ang malas lang, sa ibang brand, walang ganon. Kung after ilang years man, 5 years, sana magkaroon ng app or magkaroon ng VDS or ng OBD, ipa-plug mo lang doon sa sasakyan, makikita mo na yung battery health. And pagdating dito sa mga electric vehicle, ito yung pinaka-importante talaga na makikita mo. Hindi yung makina mismo eh, hindi yung engine eh. Kasi wala namang engine yung full electric vehicle, kundi yung battery. So kung makita mo na yung state of health yung battery niya, wala kang problema kasi kung sakaling 90% yan, 85% yan, tapos yung pinili mo pang model, yung model na gumagamit ng LFP battery, panalo ka na. Wala ka na masyadong parts. Wala na yung tulad nung, di ba, nakita nyo yung video na yun na di natin alam na yung head gasket pala is palyado na. Or di natin alam kung head gasket o yung mismong cylinder may tama. Dito sa electric vehicle, wala nang ganun. Kasi nga, sobrang konti na ng parts. Electric motor na lang to. Ang titingnan nyo lang dyan is yung ibang parts tulad ng mga onboard charger, DC to DC converter ba yun? And mga inverter. Pero ang maganda kasi doon sa electric vehicle, nai-scan mo. Kapag may VDS na third party, scan mo lang ng ganyan, makikita mo na lahat ng error compared doon sa mga ICE or sa mga combustible na engine or yung mga petrol cars. Kasi nga, yun, i-scan mo siya pero hindi ka pa rin sigurado, 'di ba? Kung na-scan mo siya, lahat pasado, minsan napipitik pa daw yung mga yung odometer, na-edit. Di ko lang paano pero hindi kasi ako mekaniko. Pero kahit pasado doon, hindi mo naman makikita din yung ibang mga parts ng di tulad nung sabi natin yung fuel filter. Kapag nagbebenta ka naman ng second hand, hindi mo naman papabaklas yung fuel filter niyan kung okay pa. Pati yung mga gasket, head gasket, hindi mo naman pwedeng pabaklas yung makina kung okay ba yung mga head gasket. Yung ganun yung mga may iwasan. Kasi pagdating sa electric vehicle, wala naman ng ganun eh. And gusto ko lang din ilinawin na medyo delikado or medyo mahal din yung mga parts na ganun. Kunwari yung mga inverter, yung mga onboard charger, mga medyo mahal din. Kaya hindi natin alam kung after 5 years, pataas, titingnan nyo kung magkano yung magiging presyohan yan. And ngayon, sa ngayon, hindi pa natin alam talaga. Pero para sa akin, pagdating ng panahon, mas mapapadali yung pagbili nyo ng second hand. So meron akong ginawang website dito na evpilipinas.com. Makikita nyo dito yung magiging cost of ownership nyo. ICE car versus dun sa mga electric vehicle or PHEV. Dito nyo may estimate kung ilan yung magagastos nyo after ng mga ilang years. Libre lang yan. Hanggang dito na lang. Kita tayo sa next video.